Hi guys! Market insight for this week. So, tara. Hey guys! Happy Tuesday! So, magma-market insight pala tayo ngayon, no? So, first, andito muna tayo kay Dixie. So, last update natin, si Dixie nagkaroon ng breakdown sa area of alignment. Kaso nga lang, nag-hold ulit siya sa level na to. Which is kung makikita natin yung level na to, dito nag-start, nagkaroon ng impulse para mag-create ng higher high. Okay? So, mapapansin rin, and ifi-fibre natin siya galing sa correction, papunta sa another higher high, nasa pullback 0.6 siya. So, healthy pullback. So, ngayon, makikita pa rin natin kung titingnan natin sa lower time frame, nagkakaroon pa rin siya, nagre-range pa rin yung market. So, ano yung possible na mangyari? Pwedeng i-continue niya to na mag-create talaga siya ng another high. Okay? Kasi meron tayo sa 1 week na nagkakaroon ng ranging galing high, uptrend, bumaba, nag-range dito. And ngayon sa 1 day, nagkakaroon na siya ng pullback, healthy pullback, and may possible na continue dito sa level na to. Okay? So, ngayon, nagkakaroon na siya ng impulse. So, kung pupunta naman tayo sa XAU-USD, meron naman tayo ditong impulsive. Nung last update natin ito, pero ngayon nagre-range pa siya sa level na to. Okay? So, makikita natin kung magwa 1 day time frame tayo, nagre-range pa siya sa level na yan. And ngayon, kung bababa naman tayo ng 4-hour time frame, meron siyang pinapakita ng another impulsive. So, di ba last time na update natin is meron tayong mga invalid na impulse kasi nung mga nakaraang araw, nagkaroon tayo ng higher high sa 4-hour. Nag-create siya ng uptrend. Kaso, nung last week, nagkaroon ng aggressive down. And dito, nagko-correct lang sa part na to. Nagko-consolidate lang siya. And yung last part na to, last Friday, nag-move siya. Nagpakita ng aggressive yung mga sellers. Okay? So, pwedeng possible na pumunta ulit siya sa level na to. Which is kung i-feed natin siya sa 1 day time frame, healthy pullback siya. Okay? Kaso nga lang, hindi natin alam kung i-hold niya yung impulse ng 1 day. So, kung titingnan din dito, malapit na siya, nasa 0.5 yung presyo ngayon, and pwedeng possible na lalaruin niya lang yung 0.5 and 0.6. Okay? So, kung walang ipapakita ngayong impulsive. So, kung dito lang tayo naka-base sa impulse na to, and itong correction na to, nasa healthy pullback siya. And in case naman na tumuloy siya pa-downtrend, meron pa rin target level na kung magha-higher time frame for swing trade, meron tayo ditong nakikita na support level na nag-breakout kaso wala pang ganun ka-healthy yung hindi pa ganun ka-okay yung pullback ng 1 week. So, kung itutuloy man niya yung downtrend, pwedeng possible tatamaan niya tong area na to for pullback. So, naka-base lang din ako dyan pag-measure sa fib for 1 week. So, kung dito naman tayo naka-base, kung ito naman yung i-base natin, dalawang impulse, and dito nagre-range yung presyo ngayon. So, siguro neutral muna ako kay gold ngayon kasi naglalaro pa siya sa level na to which is nasa 0.5 and 0.6. Pero kung mamaya magbibigay siya, pwede akong mag-day trade dito and pwede kong i-quick trade si gold kung magbibigay siya ng pullback, healthy pullback, which is kung i-fib natin yung last impulse na ginawa niya, dito sa 0.5 or 0.6, dito ako mag-o-observe for entry ng sell. Bakit? Kasi meron pa akong pwedeng i-target dito sa 0.6. So, kung medyo aggressive naman dito sa yung behavior dito, yung mga candle dito na nasa 0.6 and 0.5, pwedeng magkaroon talaga and sa 1 day masusunod yung uptrend. Kaso observe lang kasi nga
wala nang masyadong room ngayon for TP para sa sell pag once na mag-sell ulit dito sa level na to. So, siguro mag-o-observe muna ako for pullback para kung mabigyan ng magandang entry. So, medyo no-no pa kasi ako dito sa buy kasi last pinakita niya last Friday, impulse pa to. And dito, unang impulse, pangalawang impulse. And andito siya ngayon sa 0.6. So, siguro magtitingin na lang ako ng healthy pullback. So, next na share ko is ito. So, Euro USD. So, Euro USD, medyo no-no na ako dito sa buy opportunity. Bakit? Kahit na nagpakita siya dito ng uptrend, kung i-base kasi natin yung 1 week, o sabihin na natin na sa 1 week, meron kasi dito pinakita sa 1 week na downtrend. Kaso, natapos na yung downtrend niya ngayon, nag-change of structure na siya. So, nagkaroon na ng higher high, kaso nag-consolidate lang sa areang to. And dito sa areang to, andito yung price ngayon. Nasa gitna siya. So, dito, kung titingnan natin, kung naka-base tayo sa 4-hour time frame, okay pa rin, uptrend pa rin, kaso sa areang to, medyo no-no na kasi nagpakita na siya ng impulsive move para mag-warning na yung mga sellers medyo aggressive na sa Euro USD. Medyo nag-change na naman into short-term downtrend. So, short-term downtrend para sa akin si Euro USD, short-term downtrend pa siya kasi nagko-consolidate pa lang siya sa 1 week. Okay? So, pwedeng masundan pa tong impulse na to na pinakita niya. So, kung maghahanap muna ako dito ng pang day trade, pwedeng maghahanap ako dito ng short. So, dito sa impulse na to, kung i-measure natin siya as fib, ayan, makikita natin na yung healthy pullback niya is nasa 0.5, 0.6, andito lang, itong level na to. So, kung ako magsisell dito, siguro mag-o-observe muna ako kung ano yung galaw niya mamaya or sa mga susunod kasi maraming news ngayon. Makikita natin, ngayong week na rin na to, merong mga high impact news, ang dami. So, meron pang FOMC ng alas 2 a.m. sa Thursday. So, marami-rami yung high impact news ngayon. So, kung magpo-pullback man to dito sa level na to, mag-aabang ako ng kung ano yung behavior ng mga candle. Kung pwede akong mag-sell. Okay? So, next, USD CAD. So, si USD CAD naman, makikita natin si USD CAD last update is nagre-range siya. Ayan. So, nagre-range siya. Last update, and hino-hold niya talaga yung level na to. So, strong level talaga to kasi paulit-ulit niyang binabalikan kaso nga lang hindi niya kayang durugin pa. So, makikita natin, merong pinapakita dito, USD CAD, downtrend kaso nga lang nag-consolidate sa level na to. So, kung i-zoom in naman natin, dito tayo sa nangyayari, 4-hour time frame. So, dito, nagpakita na siya ng impulse. So, sunod-sunod na bullish candle. And galing sa range, dito, nagkaroon ng possible pa lang na breakout. Bakit? Kasi dito sa level na to, ito yung kumbaga, invalidation ko. Kumbaga, okay pa siya sa range pag nasa resistance level. Kaso nga lang medyo no-no na. Medyo nagkakaroon na siya ng breakout. So, siguro mag-aabang ako dito dahil nga sa may possible na si Dixie is magki-create ng higher high. So, mag-aabang ako dito ng long sa USD CAD. So, mag-aabang ako dito sa level na to sa 0.5 and 0.6. Pero kung itutuloy niya pa talaga tong range and ito yung move na to is ano pa lang siya, kumbaga fake breakout. So, pwede pa siyang bumalik sa level na to which is andito yung support level. So nga lang, kung titingnan natin sa 4-hour time frame, medyo aggressive na yung mga buyers. Kaya nagpapakita na ng sunod-sunod na bullish candle. Okay, so wala namang imposible sa market. Pwede talaga siyang bumalik ulit dito or pwedeng ituloy-tuloy niya tong breakout.
And siguro mag-aabang na lang ako ng pullback sa movement na to. So dito parang nagko-correct na siya. So pwede siyang magpakita dito sa resistance level or babalik siya dito sa level na to. Dito ako nag-aabang. So next is GBP-USD. So si GBP-USD meron siyang ginagawa ngayong range. Nagre-range yung GBP-USD ngayon. Kaso nga lang kung titingnan mo, 4-hour time frame, uptrend, galing uptrend. And ngayon dito, nagre-range yung GBP-USD. So, ano ba yung insight ko dito sa GBP-USD? Pwede niyang i-continue tong range. Kaso nga lang dito sa part na to, merong impulsive na nangyayari. Na-reject niya yung level na to, which is a resistance level, and bumabalik siya ngayon sa support level. And nag-touch siya sa support level, na-reject niya ulit, pero nasa gitna ngayon yung presyo. So, para sa akin, hindi ko na, medyo late na, hindi ko nahahabulin to kasi kakalayo pa lang niya sa support level. And may possible na i-break niya. Anytime pwedeng i-break niya yung ginagawa niyang ranging. Pero overall sa GBP-USD may possible pa naman na uptrend kasi nga nag-create pa siya talaga ng higher high. Kung titingnan natin. And may mga dito ako nakabase sa last impulse na ginawa niya. Hindi niya na binabaan. Kaso nga lang dito din sa part na to humihina na yung mga buyer. And medyo nire-reject niya na yung resistance level. So, pwede din talagang possible na magbabalik muna sa mag-short term downtrend muna si GBP-USD or pwede niyang i-break tong support level. So, medyo muna ako, observe lang muna sa GBP-USD kung i-break niya tong support level. And saka kung magko-confirm na tapos na yung ranging, hindi niya na-hold, hindi niya na-continue uptrend. So, kung magki-create man, mag-aantay na lang ako ng pullback. Okay, so next is AUD-USD. So, si AUD-USD, meron din siyang pinakita ditong aggressive move sa part na to. So, ito, grabe yung ano niya, bearish candle. So, galing sa range, nagkaroon din ng pwedeng possible. Si AUD-USD is nasa support level. Kaso nga lang parang mag-create siya ng false breakdown. Parang i-continue niya pa rin yung range. Okay? Pero kung makikita naman din natin, uptrend din talaga si AUD-USD sa 4-hour time frame. Pero kung magpupunta tayo sa higher time frame, nasa downtrend pa talaga siya ngayon. Okay? So, kung 4-hour time frame pa lang, hindi pa ganun ka nakikita natin na magko-continue up. Pero kung tatandaan, kung titingnan natin, and naka-base tayo sa higher time frame, downtrend pa rin talaga siya. Kung makikita natin, 1 week time frame, downtrend pa rin talaga siya. And kung babalik tayo sa 4-hour time frame, hindi pa ganun katugma yung higher time frame. So, nag-create pa kasi siya ng, kumbaga uptrend pa siya sa 4-hour time frame. So, kailangan niya munang magkaroon ng ano dito, malinis na breakdown. And mag-create siya, pwedeng mag-pullback. And kung i-measure din natin to, so kung i-base natin tong impulsive na to, i-measure natin siya. Ayan. So, pwede, kung sa higher time frame, kung magsi-swing trade, so siguro pwede dito kasi hino-hold niya yung level ng resistance level eh. So, pwede ako mag-abang dito ng movement, ano yung ibibigay niya dito. Okay, so siguro magtitingin ako dito kasi impulse yung ginagawa niya dito and pwede siyang magkaroon ng pullback, magko-correct siya, and titingnan ko dito kung ano yung possible na reaction. So, ayan. So, dito sa part na to, meron pa ditong pinapakita na impulse. And kung i-base din natin, kailangan niya munang linisin to, areang to.
pwede munang magkaroon siya ng aggressive move ulit to down, and pwedeng mag-continue na siya, and pwede nang isabay, pwede nang magtugma yung 1 week and 4-hour time frame para ma-confirm na magko-continue na talaga siya down si AUD-USD. Okay, so siguro mamaya kung magde-day trade, maghahanap ako dito ng pullback, which is kung nasan yung impulse. So, sa 0.5 and 0.6. So, next is Euro AUD. So, kung Euro AUD, titingnan rin natin, downtrend siya, and nagre-range yung market ngayon. Okay? So, galing downtrend, nag-range yung market. So, may possible na na-reject niya talaga tong resistance level na to. And pwede siyang mag-continue down. So, ang nakita ko ditong possible target is ito. Yung level na to. So, ayan. So, ito pa lang yung mga pair na na-check ko today. So, thank you for watching, and inaanyayahan ko rin po pala kayo pag in case na gusto nyong magkaroon or gusto nyong pumasok sa ano namin, sa Discord namin. Meron kaming guest. Pwede kayong maging guest doon, and pwede kayong mag-observe doon kung gusto nyo, and kung ano yung mga feedback ng mga students ng PIP. Okay? So, kaso nga lang, ang pwedeng mag-join din for guest is yung willing, kumbaga gusto mag-join din. May ano kasi may event ngayon si PIP ng June 15. So, pwede kayong umattend ka. Ano siya, hanggang June 13 na lang yung pwedeng magtanggap. Okay? So, kung in case na gusto nyo umattend, PM lang kayo or chat lang kayo sa Pinoy's in Profit or dito sa Queen of Pips. So, kung saan nyo nakikita tong invitation na to. So, thank you for watching. Bye-bye!